Pinag-aaralan ng DTI ang paglalabas ng guidelines sa mga produktong dumadaan sa shrinkflation o pagbabawas ng laman. Ilang mga negosyante kasi ang hindi nagtaas ng presyo pero nililitan naman ang laman ng kanilang produkto. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Hindi tulad dati, hindi na pinupuno ang cup ng kape sa coffee shop na ito sa Quezon City. Binawasan na nila ang paglalagay ng gatas dahil nagtaas ito ng presyo. Pareho pa rin naman daw ang lasa. Kesa raw baguhin ang size ng baso, binabawi na lang nila sa ibang sangkap at dinadaan sa yelo. Dinadamihan na lang din namin ng flavored at medyo mas okay yon. Doon namin binabawi sa flavored. Kabilang sa nagtaas presyo ang gatas, sardinas at sabon ng 1 peso and 50 centavos hanggang 6 pesos ayon sa Department of Trade and Industry. Ang ginagawa ng coffee shop, may tuturing na shrinkflation kung saan pareho pa rin ang presyo pero binawasan ang laman o pinagaan ang produkto. Iba-iba ang paraan ng shrinkflation, pwedeng bawasan ang dami ng binibigay o liitan ang size ng produkto. Bukod sa mga kainan, meron din yan sa mga grocery. Ayon sa supermarket dito, itong 100 grams dati, 92 grams na lang ngayon. Pero ang presyo nakapako pa rin sa 81 pesos and 60 centavos. Kung tutusin, marami pang ibang produktong nagpapatupad ng shrinkflation bilang discarded sa gitna ng mataas na presyo ng mga sangkap. Hindi yan agad napapansin ng mga mamimili. Saan nyo napapansin? Sa pagbukas na, ganun na, pagpaubos na, ganun. Dehado talaga, mas mapaparami pa yung bili ko. Kaya naman ang DTI, pinag-aaralang maglabas ng panuntunan para abisuan ng consumer sa shrinkflation. Paglilinaw nila, hindi naman daw masama ang shrinkflation, pero hindi maganda kung sobra-sobra. Dapat daw malinaw sa packaging o menu ng produkto kung ano ang nakukuha ng customer para sa kanyang binabayad. In general, business decision yan. Chine-check natin kung mahuhulog siya sa profiteering, which is illegal. Yung profiteering, ang ibig sabihin yan, yung true worth or value ng product, sobrang mahal nung presyo ng item versus the true worth. Kabilang sa pinag-aaralan ng paglalagay ng label sa mga shelves o sa mismong pakete at lalagyan na nag-aabisong nabawasan ang sukat ng produkto. Posibleng hindi lang daw ito gawin sa mga produktong sakop ng suggested retail price, kundi sa iba pang pangunahing pangangailangan. Di pabor ang supermarket dito, lalo't parang pinapaiwas lang sa produkto ang consumers, kahit may dahilan naman minsan ng manufacturers para gawin ang shrinkflation. That's discriminatory to, of course, to the manufacturer, di ba? Parang sinabi, huwag mong bilhin to, ha? Maaring ma-shortchange ka. Pati mga manufacturer, tutol sa planong guidelines sa shrinkflation dahil mukhang kinukonsinte pa raw ang ganitong gawain. Ayaw nga namin yan, kalokohan yan eh. Bakit mo pahihirapan ang taong bayan? Pag binabaan natin yung timbang ng lata, iloko na natin yung consumer. Ay, mas mura ito. Ilalabas, mas affordable. Pero binawasan mo ito. Marami naman daw alternatibo para babaan ang gastos ng manufacturers, kabilang ang pagbabawas sa storage at listing fee para makabenta sa supermarket. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.